I wonder. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga ka-wonder, papalapit na naman ang tag-init. Pwede ka na bang magtampisaw sa talong matatagpuan sa bayan ng Maragondon sa Cavite? O maglibot sa dalampasigang pinaroroonan ng muling isang mahiwagang kaharian sa Catanduanes? At bumulong sa misteryosong bato sa isang ilog sa Quezon na makapanindig balahibo ang lamig ng tubig. Ang mga katubigang ito may malalalim na kwento ng kababalaghan. Ang sabi po sa amin ng albularyo, ang nagambala po namin ay isang black lady. Ang aking lolo ay nakapasok na sa palasyo ng mga engkanto. Isang napakagandang babae at magkapal ang kilay. Hindi siya tumatanda, isa siyang immortal. Namulatan ko talaga na istorya ng tatay ko, nanay ko na marami raw nga doong lumalabas. I wonder ano-ano ang hiwagang bumabalot sa mga katubigang ito. Kung quick summer getaway ang hanap, perfect destination ang Pantihan Falls sa Maragondon sa Cavite. Ang pangalang Pantihan, hango sa salitang pamamanti, isang tradisyonal na panguhuli ng isda gamit ang panti o pinong lambat. Ang tubig sa talon may kakaibang lamig daw na pumapawi ng alinsangan. Pero ang laging laman ng usap-usapan tungkol sa Pantihan Falls, ang umano'y kababalaghang patuloy na umaagos dito hanggang ngayon. Taon-taon nga po pag kami naliligo rito, hindi po nakakabalik po sa kanila ng dahil taon-taon nga po may nagbubuhos nga po ng buhay, may namamatay. Sa talong ito, hindi raw lifeguard ang nagbabantay sa mga naliligo, kundi isang nakapangingilabot na babae, isang black lady. Binabantayan nila ang ilog na yan dahil yan ay isang kalikasan. Kadalasan, ang mga maligno, mga nilalang, lalong-lalo na mga itiman, dahil kumukuha sila ng tao pagka ito ay maingay at naingayan sila sa mga tao. Isa sa mga nakaranas ng kababalaghan sa Pantihan Falls, ang grupo na ka-wonder nating si Jens na bumisita sa talon noong 2023. Dahil nga po kakalif lang ng mga lockdown, tapos sabik na sabik, syempre ang tagal nakulong sa bahay, parang yun na yung pinaka-outing ulit namin. Wow! Wonderful! Hey, my pregnant wife, let's go! Let's water ourselves! Habang nagkakasiyahan ng grupo, biglang sumakit ang tiyan ng isa nilang kasama. Sabi niya, hindi daw maganda na pakiramdam niya, parang masakit daw po yung tiyan niya, tapos parang emotional. Habang ang mag-asawa muntik ng malunod. Asawa niya, marunong naman ako lumangoy. Ang kaso kasi biglang lalim na hinuhugot ka pababa. May naririnig na boses na tila tinatawag siya. Pero nang hinanap ito, wala naman daw tao. Bilis, 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 bilis!
Dahil sa dami ng nangyaring kababalaghan nung araw na yon, dali-daling nag-alsabalutan ang grupo. Pero bago pa sila makaalis, Tara, balik tayo doon. Maya na. Tara, balik tayo doon. Balik tayo. ang kasama nilang sumakit ang tiyan, tila biglang sinabihan. Bigla pong nagbago yung aura ng mukha niya, seryoso. At ang sabi niya po, yung parang pangiti na, bumalik na tayo doon, huwag na tayo umalis. Tara, balik tayo doon. Balik tayo doon. Balik tayo. Inaawat siya, kahit yung mismong malalaki ang katauhan na taga-lokal doon, parang kaya niya. Agad nilang dinala sa albularyo ang kanilang kaibigan. Ayon sa albularyo, nagambala raw nila sa lugar ang isang black lady. Ang engkanto at lamang lupa, mayroong ding mabait, mayroong ding hindi. Yun ang tinatawag na putian at itiman. Imbes na magtampisaw sa saya, nakatakot-takot na kabalaghan ang kanilang naranasan. Hindi na nangahas bumalik sa lugar sina Jens. Sa pag-aaral ng anthropologist mula sa Universidad ng Pilipinas na si Dr. Nestor Castro, makabagong diwata raw ang mga black lady. Sa mga Pilipino, anything na black ay ina-assume na masama. Ano? So, tagapagbantay pero nakapananakit. Ano? Yun yung kahulugan ng pagiging black lady niyan. At ang mga ganitong paniniwala, malalim daw ang pinag-ugatan. Una muna, dapat alalahanin natin na ang Pilipinas ay isang archipelago. Marami silang napapansin na mga kababalaghan na nangyayari sa mga katubigang ito na hindi nila maipaliwanag. So, ina-attribute nila ito sa mga supernatural beings tulad nga ng mga shokoy o sirena na gusto nila ngayong ma-appease para hindi makapanakit sa mga tao. Sa mga pagkakataong nakakasakit ng tao ang mga mahiwagang nilalang, may paliwanag daw rito. Dapat alalahanin hindi basta-basta nananakit ang mga lamang tubig na ito. Kadalasan, sila ay nakakapanakit lamang kung meron kang ginawang masama sa kanila. Kung paano nila ito nagagawa, syempre ang paniniwala ng mga matatanda ay dahil nga may kapangyarihan ang mga mythological creatures na ito. Para alamin pa ang lalim ng kwento tungkol sa umano'y Black Lady sa Talon, bumisita ako sa Pantihan Falls. Delikado din pati itong dumaan. Ay, ng falls. Matapos ang halos 10 minutong pagbaba, may makikitang lumalagaslas na tubig mula sa isang butas. Ay, ang dami naliligo mga bata, oh. Pero alam niyo mga ka-wonder, hindi raw ito ang orihinal na Pantihan Falls. Talaga ba? Dahil nga sa mga may nadidisgrasya, mga nalulunod, kaya totally pinasarado na ng barangay at saka ng pamahalang bayan ng Marikina. Tuyo na ang dating talon. Hinarangan ang daluyan ng tubig mula sa irigasyon. Ang alam nating Pantihan Falls ngayon, nasa di kalayuan mula sa dating talon. Blessing in disguise nga raw ang talon na ito dahil nagkaroon pa rin ng pasyalan at paliguan ng mga tao kahit na natuyo ang dating talon. Wala rin daw sapat na basihan ang kinatatakutang Black Lady sa talon. Wala naman kayo nakita white lady, black lady. Wala naman nung Ano lang talaga yan, mga paniniwala lang. Paliwanag pa ng River Ranger na si Jer, ang malakas na agos ng tubig at kapabayaan ng mga naliligo ang nakikita niyang dahilan ng mga aksidente na nauuwi pa sa pagkamatay. Kayo ba ay naniniwala na may nangunguha dyan? O dahil lamang yan sa sobrang lalim, pwede kang nga pinulikat kaya nangyayari yan? Sa amin naman po, ang ano ko dyan is current po. Current. Then, possibility ko kasi yung iba ho dayo. Hindi alam. Yung iba naglalakad. So, natataon na pag tumalon. Pagod. Natataon na pulikat, pagod. Yung mga pwedeng cause ng kanilang... Pagkalunod. Oo, ikaw, Ben. Kasi yung
isang beses na dati may namatay dyan eh, lasing. Yun. Naligo siya ng laseng, pwede ka nga malunod. Sa katotohanan niya, kailangan din talaga kung dadayo ka sa ibang lugar, hindi mo sigurado, ano ba lalim niyan, ano ba yung mga pwede maging aksidente diyan. Kailangan aalamin mo muna bago ka sumabak para makaiwas sa disgrasya. Susunod sa I Wonder. Isang di umano, palasyong bato sa gitna ng karagatan, kaya ka raw dalhin sa ibang dimension? Ang aking lolo ay nakapasok na sa palasyo ng mga engkanto. Isang napakagandang babae at makapal ang kilay. Hindi siya tumatanda kasi isa siyang immortal. Feel mo na rin bang maligo sa dagat? Mag-island hopping o magmuni-muni? Sa overlooking view katulad nito, ang ilan nga nating mga ka-wonder abay nauna na sa pamamasyal sa lugar. Pero bukod sa magandang tanawing nakikita ng mata, may mahiwagang destinasyon din daw rito na piling-pili ang nakakakita. Sa barangay Sukan, Bagamanok, Catanduanes, matatagpuan ang Sitio Palestina. Narito raw ang lagusan para mapasok ang isa umanong mahiwagang kaharian, kung saan matatagpuan ang palasyo ng mga engkanto. Ang mangingisdang si Marlon daw ang magpapatotoo sa kamanghamanghang kwentong ito. Sa Sitio Palestina na lumaki si Marlon, buhay na buhay raw ang kakaibang kwento ng mga matatanda sa kanilang lugar tungkol sa isang mahiwagang lagusan patungo sa ibang mundo na tawagin nila ay Hudyo. Isang araw sa nakalusot sa lagusan, ang Lolo Jesus ni Marlon. Ang aking lolo ay nakapasok na sa palasyo ng mga engkanto. Noong kabataan daw ni Lolo Jesus, habang naglalakad daw ito sa lugar, hindi sinasadyang nakapasok siya sa isang kakaibang mundo na maganda, mapuno, malaengkantadya raw sa hiwaga. Saan ako? Sa palasyong bato raw niya nakita ang reyna ng kaharian na nagngangalang Mososina, na ayon sa kwento-kwento, isang engkanto. Isang napakagandang babae at makapal ang kilay. Bukod kay Mososina, mayroon din daw itim at puting engkanto na naninirahan sa kaharian. Ang mga ito, binibigyan daw siya ng puti at itim na kanin. Ayoko! Pero kahit kailan hindi siya kumain sa dalawang iyon. Nang makalabas si Lolo Jesus sa kaharian ng mga engkanto, kailanman hindi na raw siya nangahas na muling pumasok sa palasyo. Habang nangingisda naman si Marlon sa paligid ng Hudyo, siya mismo hindi nakatakas sa paramdam ng mga elemento. Minsan may nakita akong isang bata na naglalaro dito sa may gilid ng batuan. Hindi ko siya pinansin. Maya-maya, may kang maluskos na lang sa unahan ko at bigla na lang po nawala. Ang iba naman daw na mga isda, nakakita umano ng gintong barko. Nakita ko po yung barko, bandang alas 5 ng hapon. Nagtaka siyempre ako. Pero bigla na lang ako umalis na parang natakot na rin ako. Paniniwala pa ng iba, ang gintong barko na ito tagahatid daw ng mga elemento sa kanilang lugar. Mostly, ang may sabi niyan, yung mga parang nagkakamping ng gabi, yun ang sabi, na may nakikita silang palagi na nakaangkla na barko na pag pinukusan mo siya ng tingin, nawawala. Ang kwentong ito, tugma raw sa alamat ng Sukan na pangalan ng kanilang barangay. Yung sinasabi nila na meron daw barko, kaya naging barangay Sukan kasi doon daw sumakay yung, sabihin na natin na yung mga tao na hindi nakikita, na sinukahan ang aming lugar nung nakasakay doon sa barko na ginto. Susunod, gintong barko, palasyong bato, mga engkanto.
Ano nga ba talaga ang hiwagang bumabalot sa lugar na ito? Sa pagbabalik ng I Wonder! Gintong barko, palasyong bato, mga engkanto. Ano nga ba talaga ang hiwagang bumapalot sa lugar na ito? Nung araw din na yun, binisita ng espiritista na si Damaso ang kudyo o lagusan ng mga engkanto. Patunay ni kung uyak ka mo. Isa tabi, ato tabi. Ato na ka. At tanong tinatabi sila ka. Kadako no. Nagaano. Ayan po tabi. Liman po kami mananakit. Ano lang kami. Nakikwan sa inyo. Ayon pa sa espiritista na si Damaso, ang mga kinatatakutang engkanto sa palasyo, marunong din daw mangamba. Natatakot sila kasi baka dumating ang panahon, sisirain yung kanilang tirahan. Kaya sabi ko, hindi naman. Kasi kapag minina daw, lahat ng mag-ano doon, walang matitira. Totoo man o hindi ang umunoy pahiwatig ng mga engkanto, maikokonekta raw ito sa relasyon ng tao at kalikasan. Ayon sa anthropologist mula sa University of the Philippines na si Dr. Nestor Castro, Kadalasan kasi yung mga bagay na hindi natin maipaliwanag scientifically, agad pupunta siya sa mga kapaliwanagan na supernatural. Ganong kasing kalapit ang mga sinaunang Pilipino sa kalikasan. May environmental consciousness ang mga sinaunang Pilipino, pero sa paraang hindi yung Western science as we know, kundi sa paraang mystical. Pero dahil doon, nare-respeto natin ang kalikasan. ang kwento ng hiwaga sa Sitio Palestina, patunay raw sa likasyaman ng lugar. Yan ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay ng mga tao na naninirahan dito sa isla ng Barangay Sukan. Pagdating sa turismo, hindi pa raw lubusang kilala ang kanilang lugar, kaya nakakadagdag daw interes sa kanila ang mga kwento ng hiwaga. 2003 lang kasi nang unang magkaroon ng kuryente sa kanilang isla. Kaya ngayon pa lang din nasisilayan ang ganda ng Sitio Palestina. Mababait naman ng mga tao rito. Kayo na rin ang makakatuklas kung nakakatakot ba or hindi. Pero for sure, magugustuhan nyo at walang nakakatakot. Dahil ang totoong hiwaga ng lugar, nasa tumitingin yan. Your wish is may kumandaw sa batong ito sa ilog bulong-bulungan. Ano man daw kasi ang hilingin mo rito? Wish granted. Agad-agad. Pwede po ba akong makahiram ng mga kagamitan para sa aming darating na salo-salo? Abangan yan sa pagbabalik ng I Wonder. Sa Barangay Sumilang, General Luna, Quezon, ay siguradong masisiyang ka sa malakas at mabilis na agos ng tubig ng ilog bulong-bulungan. Pero bukod dito, ang bulong-bulungan sa ilog, ano daw ang iyong hiling? Pwede po ba akong makahiram ng mga kagamitan para sa aming darating na salo-salo? Bibigyang katuparan, hindi fairy godmother kundi ang isang bato sa ilog. Kwento ng 56 na taong gulang na si Ruben, ang kanyang mga magulang daw ay minsang humiling sa bato. Namulatan ko talaga na istorya ng tatay ko, nanay ko na marami raw nga doon lumalabas. Pwede ka raw manghiram. Ang kanyang tatay humiling daw ng plato. Pagkalipas ng ilang araw, wish granted ito. At saksi rin daw sila noong kanyang tatay sa isang kasalan na kung saan ay trahe de boda pa daw ang suot ng kinasal. At hindi ito binili kundi hiniling lamang daw sa mahiwagang bato.
Ang ilog kung nasaan ang bato nababalot daw talaga ng hiwaga. Ayon sa kwento, kaya raw ito tinawag na ilog na bulong-bulungan dahil daw ito sa mga boses o tila bulong na naririnig dito kahit walang tao. Maingay doon, may malaking baliti ron. Tinitingnan namin, wala naman. Merong nagkakantahan. Sabi ng kapatid, ano kuya yun? Kasi huwag kang maingay. May nagpaparamdam sa atin. Si Jaime naman, 78 taong gulang, isa sa matagal na residente ng lugar. Saksi rin siya sa mga elementong naninirahan daw sa ilog. May nakikita ang mga babae rito, magagandang babae sa tuwing maliwanag ang buwan. Saka maririnig mo rito ang magandang tugtugan sa katahimikan ng gabi. Pero hindi sa malayong lugar. Dito lang talaga. Dito sa lugar na ito, din talaga may mga dundi dito. Para naman kay Ronnie, kapitan ng barangay Sumulong, naghanap daw talaga sa kanilang lugar ang mga kwento tungkol sa ilog bulong-bulungan. Noong una, part ng mga 70s, ayon sa mga matatanda, nabubuo yung sounds galing sa nature, sa tubig, sa hangin. Sinasabi nila na may nabubuong sounds na nagbubulungan. Doon po nag-ugat yun kaya po siya tinawag na bulong-bulungan. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Castro, ang mga paniniwala sa misteryo o di maipaliwanag na bagay tulad ng bulong at mga hiling na umano'y natutupad. Maaring merong disorientation sa kanyang mga senses, kung kaya't meron siyang mga naririnig na mga bagay-bagay na hindi niya dapat marinig. At ipinapalagay niya na ang bulong na yon ay nanggagaling sa mga mythical creatures. Ang mga paniniwala sa mga misteryo at di maipaliwanag na bagay, tila bahagi na nga ng ating kultura. Para naman sa mga residente ng Barangay Sumilang, ang kanilang mga narinig at naranasan, mahirap man daw ipaliwanag. Maniwala man daw ang iba o hindi. Sa mga bulong-bulungan o hiling, ito ay parte na ng kanilang alaala sa lugar na kailanman ay hindi nila malilimutan. Susunod sa I Wonder, pamilyar ba kayo sa iba't ibang elemento ng tubig? Alamin niya sa pagbabalik ng I Wonder. Kung misteryo sa katubigan ang pag-uusapan, hindi mawawala ang sirena at yokoy. Ang berberoka o halimaw na naninirahan sa mga ilog at lawa, at ang sarili nating bersyon ng dragon na kung tawagin bakunawa o tambuhalang moon-eating dragon. Ang mga nilalang na ito bunga ng ating makulay at malikhaing imahinasyon. Pero higit pa sa katang-isip, sumasalamin din ang mga ito sa ating takot, paniniwala at ugali. Mga kwentong naglalakbay na sa iba't ibang henerasyon. Ang mga kwentong kababalaghan for all seasons yan. At ngayong maalinsangan na naman ang panahon, lalo nitong pinag-iinit ang ating pagkagiliw sa anumang bagay na misteryo at mahiwaga na patuloy pa ring hinahanapan ng kasagutan. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwonderutv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang social media accounts ng I Wonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV at ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I Wonder, I Wonder.